Record. Okay, so for those who joined our webinar tonight, I want you guys to, of course, prepare your ball pen and notebook. Okay? Para at least ma-take down notes nyo yung mga sasabihin ko para at least hindi naman sayang ang aking laway at meron kayong matututunan. And hopefully, ma-set aside nyo na muna yung mga pinagagawa nyo ngayon. Kung medyo busy kayo, nanonood kayo ng TV, patayin nyo na muna yung TV. And then, kung kayo ay nagti-TikTok, mamaya na kayo mag-TikTok. Makakaantay yung mga followers nyo. Kung kayo po ay kumakain, okay lang. Kumain kayo habang nakikinig ka sa akin. So, I hope na iset aside nyo na muna yan para matutunan nyo talaga yung mga tuturo namin sa inyo. And also, make use of our webinar chat. So, itong chat group natin, gamitin nyo lang to. Itanong nyo lang anything that you like. Huwag lang yung sa mga personal na buhay ko. So, anything that is related to financial, banking, investment, kung ano mang gusto nyo itanong, insurance, yan, dyan natin yung sasagutin. So, I hope na i-take, i-ano nyo to, seryosohin nyo tong ating, take seriously nyo tong ating webinar para at least, para-pares tayo mayroong matututunan sa isa't isa, diba? And also, you can use our webinar chat para ito yung magiging interaction. Kasi I want this webinar to become more interactive. Ayan. And also, wag niyo akong tutulugan. Alam ko, gabi na, pero wag mo na kayo matutulog, ha? So, mabilis lang naman to ating webinar. So, let me introduce myself first. I am Lady Danely. I am a content creator. So, I am also a social media influencer. So, ang aking ini-influence most of the time are those people who are interested na magkaroon ng financial freedom. Ayan, yun sila yung mga interesado na mag-manage ng finances nila, mag-invest, alam mo yun. So, most of the time, pag nagko-content ako, minsan, ang topic ko talaga is about finances. Ayan. So, I am also a graduate of MBA. I took my MBA last pandemic in Miriam College. I also took my finance and investment management. So, talaga nasa finance side na talaga ang aking interest sa buhay even when I was in college. And also, I was a banker for the past 10 years. I just recently resigned last February because I want to pursue itong passion ko to help people attain their financial freedom. And also, ayan, makakapag-focus sa mga businesses kasi I am also an entrepreneur and businesswoman. So, even before, kahit nag-work pa lang ako sa bangko, meron na talaga akong mga negosyo on the side. Nag-events coordination ako. So right now, I have an aesthetic clinic. Yan, nag-franchise tayo. I have also meat trading, and nagbebenta tayo ng mga frozen meat. And also, meron din tayong perfume line and also skincare. And itong recent lang, kaka-purchase lang namin yung water station. So, basically, marami tayong mga negosyong inaasikaso, pero still, nagpo-forex trade din tayo para at least ito yung talagang ito talaga yung pinaka-bread and butter ko right now kasi yung mga negosyong sinimulan ko, of course, nandun pa lang sa part na nagsisimula pa lang at talagang nag-aantay pa ako mag-ROI. Pero right now, I also joined Sun Life just recently, and right now, I passed the licensure as financial advisor, which is, I'm really glad kasi it is really my passion to, educate people kung gaano ka-importante ang insurance sa buhay natin. Kasi even back when I was a banker, talagang binibenta ko na ang insurance. Like when I was in Security Bank, East West Bank, RCBC. So, noong time na yan, nandyan na ako sa mga bangko, talagang nagbebenta na ako araw-araw ng insurance. And I know for a fact na talagang sobrang importante ng insurance sa buhay natin. And yun lang po talaga kasi madalas yung mga Pilipino hindi pa po na-appreciate ang insurance. So, I hope nung after ng pandemic, di ba, na-experience nyo na kung gaano kahirap ang buhay nang hindi tayo prepared, wala tayong emergency funds, wala tayong mga nakatabi dyan na parang alam mo, tutulong sa atin sa mga bagay na, alam mo yun, ganito, na hindi natin alam na, mawawalan pala ako ng trabaho. Akala ko sobrang stable ang trabaho ko. Not knowing yung nag-pandemic, titigil ang mundo, di ba? So, if you don't have insurance, then definitely, baka possibly, nahirapan ka rin talagang ma-survive yung inyong buhay nung time na yon. So right now, enough with myself, I'd like to ask dun sa ating mga participants right now, why are you here in this webinar? Can you tell me, guys? Can you use the chat box? Why are you here sa ating webinar? Even just sa mga watcher natin dyan sa Facebook. Why are you guys here in this webinar? May I know your reason? Can you chat down here sa ating chat box? Ayan.
Miss Armalene, tsaka si Mark Jason na imbitado natin. Why are you here in this webinar? I'd like to know your reason why. To see him. Hoy, hindi yon, Gilen, iba yon. How about the others? Anong reason nyo why you attended this? Financial literacy, sabi ni Mark Rodolph Basila. How about the others? Anong reason nyo? Wala lang. Talagang makita lang ako. Ganun. I wanna know more about financial freedom. Yes, sabi ni Armalene. And sabi ni, and to have a financial literacy on how to handle my income. Okay, perfect. How about the others? Wala lang. Ilan kayo nandito? Oh, 15 ba kayo? 15 participants? May I know your main ultimate reason why are you here? Siguro, to learn about finances, sabi ni Alexander. Okay, so most of you, it's all about finances. And I'm pretty sure you want, of course, financial freedom, di ba? At the end of the day, kung pinag-uusapan natin tungkol sa pera at mga mukhang pera, we want financial freedom, di ba? Am I correct? Financial freedom, pagod na mag-work 10 hours a day. Uy, sobra pa nga yung 10 hours. Dapat 8 hours lang. Okay? So, nakakapagod naman talaga magtrabaho and ayaw natin magtrabaho buong buhay natin. And financial freedom is, of course, magkakaroon ka ng oras with the people that you love, with the things that you like to travel, alam mo yun, gawin yung mga hobbies mo. And for me, that is financial freedom. Okay? So, para sa inyo, ano ba ang financial freedom? Ano para sa inyong financial freedom, guys? Yung makapal ba yung wallet mo, ganyan? Ano bang financial freedom para sa inyo? Miss, sagutin nyo naman ako para may kausap ako dito sa ating webinar. Para sa iyo, Sir Anthony, Sir Michael, ano bang mo? Ano para sa iyo ang financial freedom? To be able to sustain your desired, ang taray ng sagutan, parang pang Miss Universe. Tama naman, okay? So, ang financial freedom is not just about house. It's not just about luxury cars. It's not just about maraming 000 sa iyong passbook. It's not just about travel. Diba? Nakakain ko lahat ng gusto. Okay? Yung pala yung gusto ni Sir Michael, no? Nakakain lahat bumibili ka ng mga bagay na hindi issue sa'yo ang presyo. Maka-travel ng hindi nangungutang, sabi ni Jovit. When I don't care about money anymore, I can already say what is paper, money, paper only. Okay, tama. To be able to understand the essence of money. Okay, so ang financial freedom is actually not just about these things, itong mga material na bagay na to, or even money. Diba? It's not really about that. Kasi at the end of the day, actually, marami tayong mga kilala na mayayaman. Marami tayong mga kilala na talagang, alam mo yun, milyonaryo, bilyonaryo, pero yung iba, nagkinikitil pa yung buhay nila because they're not really happy. Diba? Kasi ang financial freedom is not just about the things that we want. But actually, yung financial freedom is about may ka-holding hands ka. May ka-holding hands pala yung, hindi, charot lang. Hindi may ka-holding hands. Syempre, yung peace of mind. Diba? Yan yung priceless talaga. Yan ang para sa akin, ang financial freedom para sa akin is peace of mind. Yun talaga. And yung peace of mind na yun, paano mo makukuha yun? Diba? Di ba ang hirap isip, ang dami ko problema sa pera. Syempre, financial freedom about the money. Pag nakuha mo ba yung pera at naging bilyonaryo ka ngayon, masasabi mo bang may financial freedom ka? When hindi ka naman talaga happy. Hindi ka naman talaga peacefully happy. Mamaya, ibang peace yung RIP pala, no? Rest in peace pala. Hindi yun. Hindi ganon. So, ang financial freedom is about peace of mind. So, regardless kung gaano kalaki yung pera mo, kunwari nakaka-receive ka ng billions every month, pero wala ka namang peace of mind, that is useless. Walang kwenta yun, guys. Kasi ang pera nga naman is actually meant to be spent. Pero kung talagang magagamit mo yung pera na yun para magkaroon ka ng peace of mind, that is financial freedom. Diba? Pero kung kunwari, meron kang maliit na kinikita, say for example, kumikita ka lang ng 50,000, pero alam mo i-manage, alam mo yun,
Kaya mo siya i-allocate ko to sa aking operating activities, i-allocate ko to sa aking mga investment, i-allocate ko to para pantulong ko sa ibang tao, i-allocate ko to para sa aking mga gusto sa buhay. Alam mo, i-allocate yung pera mo, meron kang peace of mind kahit na maliit yung iyong kinikita, and that is for me financial freedom. Okay? Hindi yan sa laki ng kinikita mo. Minsan kung sino pa yung pinakamalaking kumita, siya pa yung maraming utang. I tell you. Diba? So financial freedom is about financial management. Do you agree? Do you agree? Yes, si Mark Rodolph, nag-a-agree siya. Nag-a-agree siya. Diba? Financial freedom is equals to financial management. Kasi kung hindi mo alam yung financial management, paano ka magkakaroon ng financial freedom, diba? Alam mo namang magic yun, no? Hindi ka marunong mag-manage ng pera mo. Kung kunwari, sumali ka sa Itbulaga. Itbulaga ba yung pera o ba yun? Itbulaga. Nanalo ka doon sa pera o ba yun? Ng 1 million, tumataginting na 1 million, okay? Napanulunan mo yun. Tapos kinabukasan, pagpunta mo doon sa, sa baryo nyo, kung saan ka nakatira, yung mga relatives mo nagpuntahan sa bahay mo, syempre sabihin, uy, palatsyong ka naman, balato naman. So yung 1 million mo, sa punta, naubos lang kakabalato dun sa mga mahal mo sa buhay. Naubos lang kakaletsyon, naubos kakahanda, naubos papainom, di ba? Kasi hindi mo ginawa yung financial management. So wala ka pa ring financial freedom kahit may 1 million ka. Tama? Tama ba? Are we clear po ba sa mga natin? Pinagsasabi? Diba? Ano yung 99.9 Jomar? Ano ba yun? Yes, tama. Yan si Miss Armaline. Thank you, thank you. Yan sabi din ni Sir Adolf. So ngayon, I'd like to discuss ano ba talaga ang financial management. Sometimes kasi ang financial management, akala natin is just about earning money. Kasi yun naman tinuro sa atin, di ba, nung bata tayo, nung nag-aaral pa lang tayo, ayan, sinabi na ng teacher natin, tsaka ng mga magulang natin na, lady pasa mo yung mga exam mo para makagraduate ka. Pag graduate mo, makakahanap ka ng magandang trabaho. So ever since, nung bata pa lang tayo, nag-aaral tayo, tinuturuan tayo kung paano tayo magkikita ng pera. At ang dami-daming mga Pilipino na ang sisipag. Sabihin nyo dyan, lahat ng mga viewers natin, alam ko masisipag kayo magtrabaho. Tama ba? Masisipag ba kayo magtrabaho? Yung mga viewers, mga participants natin ngayon? Masisipag? Ayan, tama. So alam naman natin kasi talagang na yan, innate na yan sa mga Pilipino na talagang masisipag magtrabaho, di ba? Talagang alam natin kung paano tayo kikita ng pera. However, ang hindi natin alam kung paano ba i-manage yung pera na yun. Diba? Alam natin kumita pero hindi natin alam kung paano natin i-manage yung pera na kinita natin. Kaya diba parang trabaho tayo, kayod tayo ng kayod hanggang na-exhaust na tayo. Ngayon, nung pag-graduate natin, doon natin natutunan actually kung paano mag-manage ng pera. Why? Kasi nandiyan na yung nagkaroon na tayo ng mga maling desisyon sa buhay. Nabaon na tayo sa credit card, nabaon na tayo sa utang, alam mo yan, nagkaroon tayo ng naniwala tayo sa mga taong mali, sa mga scammer, kasi sobrang gusto natin kumita ng malaki na hindi naman natin naiintindihan kung paano ba ang investment. Parang akala natin kapag pag kumita ng malaki, investment yan. When in fact, hindi naman natin naiintindihan talaga kung ano ba talaga yung financial literacy, di ba? That is why, itong mga personal experience natin, itong mga failures natin, ito yung tuturo sa atin kung paano ba natin mamamanage ng maayos yung ating mga kaperahan, di ba? So ngayon, another way for you to learn ang pag-manage ng money is to read books. So sobrang ang importante nagbabasa kayo ng libro kasi yung mga libro, lalo na yung mga finance related na mga books, yung mga magagaling na mga author niyan, alam mo yung parang all their lives, tinuro nila doon sa libro na yun, nilagay nila doon yung experience nila, yung mga mali nila at yung mga tamang pwedeng gawin. Kayo babasahin nyo na lang and i-apply nyo na lang sa buhay nyo. So parang kumbaga it's a shortcut. Kunwari parang binigyan na kayo ng mga path. Binigyan na kayo ng direksyon ng libro na yun. So babasahin nyo na lang. So kung hindi kayo mahilig magbasa, pwede kayong mag-podcast. Ayan. And also, it is important na meron kayong mga mentors na nagtuturo sa inyo kung paano nyo ba i-manage yung pera nyo. Kasi kung ang mentor nyo ay palagasta at mahilig mag-travel goals, edi magiging ganun din kayo, di ba? So kung ngayon, kung nasa office kayo, tingnan nyo, bilangin nyo kung sino yung ilista nyo na lang. Ilista nyo kung ilan dun sa mga kaibigan nyo, dun sa 5 kaibigan nyo, anong madalas nilang sinasabi.
Anong topic nila madalas? Ang topic ba nila ay about dun sa mga TikTok, sa mga TikTokers? Yung ba yung topic nila? O ano ba topic nila? Topic ba nila yung ano, pag-o-order sila sa Grab? Diba? O kaya topic ba nila kung ano yung kapag ano na, pag mga double sale na, pag 9-9 na, 11-11 na, 12-12 na, yun ba yung topic nila? Yung topic ba nila is about ano, puro mga gastos? Kung yung mga 5 kausap nyo lagi, araw-araw, puro ganun ng topic, mag-isip ka na. Mag-isip ka na kasi talagang totoo yun. Birds with the same feathers flock together. Kasi kung sino yung kasama mo lagi, definitely ganun ka din. Definitely, kahit i-deny mo sa utak mo yan, kahit sabihin mo, hindi ako marites katulad ni ano. Pero ang totoo, yung utak mo is limited only to what they know. Kung ano lang yung pinag-uusapan nila, limited lang yung alam mo din doon. Kung ano lang yung sinasabi nila, di ba? That is why you have to expose yourself on people who talk about money, who talk about business, who talk about success. So you have to know kung sino ba talaga yung mga dapat nyo laging kausapin, di ba? So ano ba nangyayari kapag meron tayong lack of financial literacy? Ano ba nangyayari kadalasan? Sa tingin nyo? Kapag, alam mo yun, hindi tayo marunong mag-manage ng pera. Ito madalas ang nangyayari, nababaon sa utang. Diba? Kasi gastos ng gastos, hindi naman pala alam kung paano babayaran yung mga sinaswipe nila sa credit card. Nag-travel galore siya doon kasi gusto niya magkaroon ng mga bagong feed sa Instagram, di ba? E din nabaon na sa utang. Yan, dahil nga kulang sa financial literacy. That is why nababaon sa utang. Another, nababurn out. Ano yung burnout? Kasi trabaho ng trabaho. Trabaho siya ng trabaho, nang meron siyang trabaho, mga 2 trabaho, 3 trabaho, pero hindi niya alam kung paano niya i-maximize yung pera na meron siya. So parang ngayon, hanggang ano siya, nag-retire na siya, hindi pa pala enough yung kinikita niya sa pag-retire niya, so nagtatrabaho na naman siya, sobrang ansipag-sipag niya, when in fact, actually, hindi maganda yon. Hindi maganda na overwork ka, kasi nababurnout ka. Alam mo yun, kumbaga, ano rin tayo syempre yung katawan namin dati hindi naman yan unlimited ang energy, nauubos din ang energy natin, di ba? Kaya talagang dapat alam nyo kung paano talaga i-manage yung pera nyo para alam nyo kung paano nyo i-grow yung money na meron kayo. Okay? Para hindi kayo nababurnout. Kasi pag kayo burnout, ito yung mangyayari. Maloloko kayo ng mga scammer. Di ba? Maloloko kayo ng mga scammer kasi pag kunwari sinabi ng scammer na, oy, kikita ka ng ganitong kita yan na 100% in just 1 month. Ganito kalaki yung kikitain mo. Anong tendency nun? Di ba? Ang mangyayari nun is, maniniwala kasi parang, uy, gusto kong kumita ng gayong kalaki Naglagay lang ako ng 1,000 pesos, naging 20,000 na. O, di ba? Yung 1,000 mo, naging 20,000. Tapos sasabihin pa nun, sure ball yan, kikitain mo yan in just 1 month. May interest ka na ganito, ganyan. So, ikaw naman, sa sobrang baon ka na sa utang, tapos burnout ka pa, ngayon, naloko ka na ng mga scammer. Ang daming nagme-message sa akin yan na naloko ng mga scammer. Ngayon, ang tendency, dahil nangyari na sa yung lahat to, dahil wala kang financial literacy, ayan, grumpy ka na. Ayan na, umuusok na yung tenga mo. Tapos ngayon, syempre, naaapektuhan yung mga taong nasa paligid mo. 'Di ba? Yung mahal, yung asawa mo, laging ka nang galit sa kanya, binubungangaan mo na siya kasi parang hindi kaya tinutulungan financially, 'di ba? Tapos nagagalit ka sa mga kapitbahay nyo, tapos nagagalit ka na doon sa mga kapatid mo, nagagalit ka doon sa anak mo. Kasi stressed out ka na burnt out ka na tapos niloko ka pa ng scammer, di ba? Parang feeling mo hindi ka nalang naiintindihan, feeling mo pasan mo yung mundo. Pero ang totoo niyan, ikaw yung may kasalanan nun. Kasi wala kang financial literacy. Hindi mo pinaglaanan ng oras na mag-aral about financial. Diba? Hindi ko sinasabi na mag-enroll kayo sa school tapos mag-aral kayo ng financial. Ang sinasabi ko lang dito, just at least take time to understand what financial really is. And the mere fact na itong mga participants natin nandito sa webinar nito, congratulations na agad sa inyo kasi this is the first step in order for you to, of course, learn financial literacy.
So moving forward, ano nga ba ang income management? So dito iikot ang ating topic. We're gonna talk about this, and itong apat na to, ito yung ituturo ko sa inyo. First, of course, is mag-save, 'di ba? Lagi naman sinasabi sa atin 'yan. Mag-ipon ka, 'di ba? Ipon, 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 'di ba? Pero bakit ganyan nag-iipon tayo pero hindi pa rin Ako ang ginagawa ko nung tatabi na ako, lalagyan ako ng 1,000, pero parang bakit ganun? Di pa rin ako nakakaipon. Parang kulang pa rin. Kasi hindi natin ginagawa to number 2. Hindi tayo nag-i-invest. Kaya hindi natin alam kung paano i-grow yung money natin. We know kung paano mag-save ng money, pero we don't know how to grow our money. Okay, alam na natin kung paano i-grow yung money natin. Nag-invest tayo, ganyan. Ang problema, hindi natin alam i-monitor yung cash flow. Diba? That is why kasama to sa income management ang pagmo-monitor ng iyong cash flow. Yung in and out, diba? Debit, credit, diba? So kung hindi naman kayo accounting, okay lang. Dapat naiintindihan nyo pa rin yung in and out ng inyong cash flow. Diba? Tama? Are we clear po ba? So ngayon, nakapag-save ka, nag-grow ka ng money, nag-cash flow monitoring ka. Ang problema, hindi mo alam kung paano poprotektahan yung pera mo. Kumita ka nga, di ba? Kumita ka, andyan na, di ba? Nandun, kunwari, may nakilala akong ganito Nag-abroad siya, tapos kumikita siya na parang 6 digits every month, tapos nagtatabi siya hanggang sa nag-retire na siya, nakaipon siya, nag-push dito sa Pilipinas. Kasi akala niya, enough na yung 5 million niya na tinabi na pang-retirement niya. When in fact, ngayon, ang nangyari, syempre, naloko. Ayan. Diba? Siyempre, pagdating mo dito, marami kang gastusin. Akala mo, wala kang gastos sa Pilipinas. Napakagastos dito. So, ngayon, hindi mo alam kung paano mo protektahan yung pera mo. Diba? So, ngayon, ang nangyari, yung 5 million niya, wala na. Naglaho na. Imagine mo, nag-retire ka na. Hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na makabalik sa trabaho. And yet, hindi mo na protektahan yung iyong money. That is why, sa income management, itong apat na to are very essential. That is why, hindi lang po sa pag-iipon yan, okay? Hindi lang po yan sa pag-i-invest, sa pagpapagrow ng money. Hindi lang din yan sa pagmamonitor ng pera, but also by protecting yourself, protecting your money, protecting your income, and protecting your future. Diba? Gusto ko sanang problema, isipan ko na makaiwas sa AMLA. Anong AMLA? Sana all, di ba? Problema mo yung AMLA, no? Nagkakaroon ka ng suspicious transaction report sa sobrang laki na nang pumapasok sa account mo. Then this time, we're gonna have our, workshop. Ayan. So I want to know, guys, kung nasa ang level na kayo dito. We have 4 levels and I want to know kung nasa ang level na kayo dito. Okay? So dito sa first level, etong basic needs, ito yung hierarchy of needs So ito sa bilang tao, ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng trabaho, di ba? Kailangan natin ng pagkain, kailangan natin ng tutuluyan, ng shelter, and of course, kailangan natin ng damit. Kasi hindi naman pa din nakahubad tayo dito. Siguro naman may damit kayo ngayon, no? Karumal-dumal naman siguro kung wala kayong damit ngayon. Pero basically, ito yung mga kailangan natin. So if you have surpassed this level 1 at meron kayong trabaho, meron kayong food, meron kayong tinitirahan, at meron kayong clothes, then thank God. At napoprovide nyo sa sarili nyo yung mga basic needs and napoprovide sa inyo ni Lord yan. And also, ngayon, if you have surpassed the level 1, then you are already on the level 2, which is of course, ang goal mo na dito is magkaroon ng financial security, di ba? I-assess nyo kung nasang level na kayo So, dun sa mga nasa level 2, ang gusto nyo na dyan is of course magkaroon kayo ng savings, magkaroon kayo ng emergency funds, ayan. Magkaroon kayo ng insurance, of course. Kasi ito yung gusto mo, secured ka na. Kumbaga, secured yung today mo, secured yung tomorrow mo, di ba? Kasi kapag hindi secured, parang lagi kang worried, di ba? Kapag worried ka, parang nai-stress ka rin, di ba? So parang wala ka ring peace of mind. So kung wala kang peace of mind, di ba anong sabi ko? Pag financial freedom, peace of mind. So ngayon, kung wala kang security, paano ka magkakaroon ng financial freedom? So connected din po yan sa financial freedom. So you need your savings, you need your emergency funds, and you need your insurance, okay? So ngayon, if you have surpassed
the level 2, and for those people na nasa level 2 na, I'm pretty sure na you can work on this. Sa level 3, ito naman yung hinahangad mo na is of course, financial stability. Di ba? Gusto mo stable ka na, secured ka naman na, you have your basic needs, di ba? You want your, of course, another income stream. Gusto mo magkaroon ng negosyo, yan, gusto mo magkaroon ng stocks, makapag-trade ka ng stocks, ng bonds, makakuha ka ng bonds, makapag-forex trade ka, di ba? Magkaroon ka ng real estate para magkaroon ka ng residual income sa rental, di ba? So yan, financial stability na kasi ang goal mo when you are on your third level. So for those people na nasa third level na, congratulations, diba? Ngayon, for our fourth level, ayan, meron ka ng basic needs, may secured ka na, you are financially stable. Now, what you need is, self-actualization. So, ito, hinahanap mo na yung life's purpose mo dito. Ano yung biggest why mo? Ang biggest why mo. Diba? Parang, bakit ako bumabangon sa umaga? Ganon. Ito na yung hinahanap mo na, ano bang purpose ko sa buhay? Diba? Wala ka nang okay ka na, financially stable ka naman, secured ka naman din, and alam mo yun, nakukuha mo naman na yung basic needs. So parang ikaw ngayon, ang gusto mo na is makatulong of course sa ibang tao, makapag-outreach ka na, makapag-help ka na dun sa mga tao na nangangailangan, kasi okay ka naman na diba? So, ngayon guys, I want to know nasa ang level na kayo. Can you chat down anong level na kayo dito? Are you on the level 1 sa basic needs? Or are you on the level 2 which is yung sa wino-work nyo, yung sa security nyo? Or are you on the level 3? You're working on your stability, financial stability. Or nandito na kayo sa level 4, self-actualization. Ayan, si Gilen, nasa 2 to 3. Wow, congratulations, Gilen. Ayan, si Armalene, ayan, she's working on the number 2. Si Jomar is also 2. Si Rodrigo Panganiban is nasa level 1 and 3. Oy, you're on the middle. And this is Samuel is on the level 2, okay? So, congratulations kasi of course, naligpasan nyo na yung 1, di ba? And now, you're on the number 2 and ito yung ito yung pag-uusapan natin tonight. So, ngayon, what I need to know is, ano bang risk appetite mo? When you say risk appetite, yung risk tolerance nyo. May business, walang savings. Si Rodrigo, wala daw siyang savings. It's okay. Actually, normally yung mga negosyante, inapaikot talaga nila yung pera nila. That is why ito pag-uusapan natin kung paano kayo makakapag-save. So ngayon, what we're gonna talk about is, paano nyo i-assess? Paano nyo i-assess yung sarili nyo when it comes to your risk tolerance? Kasi sometimes, invest tayo ng invest, hindi naman pala fit sa atin yung pinag-i-investan natin, di ba? So you have to know to yourself, ano ba talaga yung kailangan mong investment, di ba? So ngayon, ikaw ba yung tipong sagutin nyo to later sa akin kung anong klaseng risk kayo investor Ikaw ba yung low risk or yung conservative? Ayan, ito, conservative, low risk. Ito yung mga tipong, I'm gonna die if I lose my investment. So, I'll settle with low return. Ito yung, kumbaga, pag nawala yung pera mo or parang nababawasan yung pera mo, kunwari, meron kang 100 pesos, nagiging 80 pesos, parang pakiramdam mo, parang lalagutan ka ng hininga, yung parang tatanggalan ka dito ng litid, ganun. Parang may puputok na ugat. Yun ka ba? Ganun ka ba? Ganun ka bang investor? So, kung ganun ka, you are a conservative investor. So, ngayon, if ikaw naman yung, I'm okay naman with not so high income as long as I won't lose all of my money. Yung okay na, basta napapalitan yung inflation, nababangga nyo sa inflation, so parang hindi naman sobrang taas, basta hindi mawawala yung pera ko So, ikaw, yung isang investor na moderate risk taker. So ngayon, yung another naman natin na type of investor are those aggressive. Yan, yung gusto nila mga investment, mga high risk. Ako, ganun ako. Gusto ko mga high risk. Yan yung mga tipong, I don't mind losing all my investment as long as I have high profit. Wala akong pake. Parang ako, sige na, lagay ko na yung investment ko. Basta kikita yan malaki ha. Ayan. So, yun yung mga aggressive investor. So, dito sa ating mga participants today,
ano kayo? Anong mga type of investor kayo? May I know? So, ayan, si Jomar is moderate risk taker. Okay? Si Rodrigo is high risk. Si Sir Michael is high risk. How about the others? Anong mga kayo? Type of investor? Si Armalene, anong type of investor ka? Ayan, moderate lang daw siya. Okay. So, dun sa mga hindi sumagot, ano po sila? Si Adolf, high risk. How about the others? Dun sa mga hindi sumagot na participants? Ano ba kayo? Mga agresibo ba kayo sa pag-ibig? Sumusugal sa pag-ibig? Baka yun lang yung kaya niya i-rest, no? Okay, so ngayon alam niyo na kung ano yung inyong risk tolerance, then we can move forward kasi dear, I will be sharing with you ano ba yung mga perfect na investment depende sa inyong risk appetite, okay? So sometimes kasi mali pala yung investment natin kasi ito lang pala yung risk appetite natin. So if you are a conservative investor, perfect sa'yo is yan, mga savings account, time deposit, money market, yung mga government securities, yan. So, UITF is also okay naman kasi pwede mo namang kuhaan niya ng medyo low risk and balance lang. And also, Pag-ibig MP2, ayan. So, ito, kapag medyo conservative investor ka lang, then ito yung mga investment na perfect for you. Then, if you are a moderate risk taker, if you are a moderate investor, then ang perfect sa'yo na investment are fixed income corporate bonds. Yan. Yung mga bonds is mga utang ng mga kumpanya yan. So nag-i-issue sila ng bonds para humingi ng mangutang sa inyo. So kunwari si Jollibee, si San Miguel Corporation, si Petron nag-issue ng bonds na okay, I'm gonna be giving you 8% gross per annum payout quarterly. Okay, bakit kayo siya nasa moderate risk lang ang bonds? Kasi po ang bonds is utang, 'di ba? Ngayon, sa utang po kasi kapag ang kumpanya nalugi, na bankrupt, pag yan po ay na bankrupt, pag yan nag-liquidate, ang una nilang babayaran ay yung mga pinagkakautangan nila. Bago yung mga investor, bago yung may mga shares. So ang una nilang ibabayaran are those people na merong utang. I mean, yung tao na pinagkakautangan nila. That is why moderate lang yung kanyang risk. So ngayon, perfect din para sa mga moderate risk taker, of course, ang real estate. Kasi si real estate po is hindi naman po bumababa ang kanyang value. In fact, tumataas pa nga yung kanyang value over time, diba? Kaya perfect ang real estate. However, syempre, hindi ito madaling maliquidate. Diba? Medyo ang hirap ibenta nitong tagal, mabenta man, siguro mabebenta mo siya na medyo mas mabababang presyo. Okay? So, sa stocks index are also moderate because ito po yung mga top corporation. Kumbaga, established na. Kung for how many decades na napatunayan naman na nila yung sarili nila, diba? And also, moderate rin ang ating life insurances, of course, dahil ito po ay managed naman din po ng mga talagang magagaling na mga fund managers. Diba? So, kung maglalagay kayo sa life insurance, then pwede rin kumita yung inyong pera, meron siyang magandang potential income, and also, manage din siya. Hindi na ikaw yung magmamanage ito, lalo na kung wala ka naman time. Merong mga fund managers ang mga insurer. And also, for those people who are aggressive just like me, ito po ang mga perfect sa inyong investment. Yan, forex trading, di ba? Yan, tinuturo ko yan lagi ang forex trading. Stocks trading is also high risk because pag po yung price bumaba, so you have to wait na tumaas siya, di ba? And also mga traditional businesses, when you start your business, there is always a risk. Diba? Lagi yan may katumbas yan na risk pag nagnegosyo kayo. Hindi yan magic na parang akala mo pag kumita yan sila Rosmar, sila Glenda, hindi sila kumita ng million ng overnight lang. Kumita sila dyan because they took the risk. Okay? And also yung mga IPOs, those are initial public offering. So ito yung mga companies na relatively bago pa lang, so they want to start and establish their business. So ngayon, naghahanap sila ng mga investor na magtitiwala sa kanila para ma-establish yung business nila. So if that company grows up,
then your money will also grow. However, kapag yung company na yon nalugi, so lugi rin yung iyong investment. So since hindi pa siya ganun ka-establish, medyo risky siya. Pero kaya siya magandang ang kitaan niya kasi kumbaga kung sa per share piso pa lang or cents pa lang, pag nag-grow yung kanyang business, possibly mag 2 pesos, mag 3 pesos, mag 4 pesos. So ngayon, malaki yung magiging kita mo, di ba? So ito po yung mga different type of investments na perfect para sa inyo. So are we clear po ba? Can you type CC kung clear naman tayo? Crystal clear. Kung clear na clear, can you type CC? O tulog na kayo. Sabi ko sa inyo, wag niyo akong tutulugan eh. Yan. Si Armalene, Adolf, Jomar. Thank you. How about the others? Tulog na ata, no? So right now, we're gonna talk about naman itong mga conservative investor. Bakit maganda yung pag nag-invest kayo sa conservative? Because one, it is secured and also it is low risk. However, since low risk siya, diba, medyo mababa yung inyong kikitain dyan. Siyempre, low risk is equals to low return. So ngayon, kapag ikaw naman high risk taker, then definitely yung iyong income is high return din. Pero since conservative ka lang, definitely ito lang po yung kikitain ng pera mo. So kung sa bangko ka po nag-invest, kunwari naglagay ka dyan, say for example, ng savings account or ng time deposit, yung pera mo, on the average, ang interest po niyan is nasa 0.0125 gross per annum. So ngayon, kung may 100,000 ka po dyan sa bangko, then yung pera mo, magkano yung kinita? Magkano pinita ng 100,000 mo sa bangko? 1.66 pesos lang, day. Diyos ko pa. Kulang pa pambili ng candy. Diba? So ngayon, ito pong kinikita ng pera natin, medyo maliit lang pag ilalagay natin sa bangko. Pero, yun nga po yung problema. Kung tayo ay mga conservative at dyan lang natin ilalagay. Kasi meron po tayong inflation. So ngayon, ang inflation natin on the average is 4%. Okay? So kung 4% po ang ating inflation, ngayon, kung kumita lang yung pera mo ng 0.0125, pero nalugi na yung pera mo ng magkano? 4%. So sa 100K, 4,000 ay nalugi. Hindi, ang laki ng lugi mo talaga, di ba? So, hindi ibig sabihin na conservative ka at nag-save ka lang, hindi ka nag-invest, wala ka ng risk. Ang pinaka-risk mo dyan itong inflation. Diba? Kasi ang taas-taas ng inflation sa Pilipinas po. So, ngayon, yung mga sinasave yung pera, sayang lang. Kasi napupunta lang po yan sa parang lumiliit yung buying power ng pera mo. So, kahit mag-ipon ka ng 1 million at nababawasan niya ng 4%, walang saysay. Diba? So, you have to know kung paano mo ibabalance out yan. Diba? So, ngayon, ito, check nyo to guys ha. Nung 1999, yung 39 pesos mo, nakakabili ka pa ng isang burger, tas isang fries, may soft drinks ka pa niyan, diba? Kapag may 39 pesos ka noong 1999. Ilang taon ako nito? Parang 9 years old ba ako nito? 8 years old. Ayan. So, noong 2006, nawala na yung fries. Nawala na yung fries, tapos nawala yung cheese. Nawalan din ng lettuce. Tapos wala na rin ketchup. So, noong 2006, yan na lang po yung mabibili mo sa 39 pesos mo. Agoy! Nabawasan na. And then, ng 2013, nawala pa yung soft drinks. Wala ka ng panulak, diba? Pakalungkot naman yan. And then, nung pag nag-2033 na guys, ano na mabibili kaya nung 39? No, ketchup na lang. Tapos magtubig ka na lang, tapos asin na lang, no? Bahala na, yun na lang. So, tingnan nyo naman, kaya talagang yung pera natin, lumiliit yung kanyang value, diba? Not just nakakalungkot, pero ganoon talaga eh. Kaya ngayon, we have to adapt. We need, of course, to invest on something na kaya niyang labanan yung inflation rate. So for moderate risk taker, ang maganda po dito is, of course, may tolerable yung kanyang risk, tapos can also fight yung inflation. Kaso nga lang, is it really enough? Kapag nag-invest ka sa moderate lang, is it really enough? Sometimes it's not really enough, diba? Kasi of course, nalabanan mo nga inflation, pero of course you need other you need other income stream, so hindi pa rin siya enough. And for those aggressive investor, kailangan syempre alam nyo rin kung
mayroong high potential income, meron din tong mga risk of course. Pero ang kinaganda nito is mas mabilis yung kanyang ROI, mas mabilis ang balik. And also, ang problem is yun nga, baka mawala yung pera nyo. Actually, baka yung buong pera nyo mawala. Diba? Because it's very high. It's very high. It's very high risk. Pero, yung potential nyo to earn is actually big. That is why, ang marirecommend ko sa inyo is to diversify. Diversification. Putol-putol yung boses ko. Hindi po ba clear yung aking... Am I clear? Hello, hello? Ayan, clear naman sabi ni Sir Michael. Baka medyo mahina ang iyong signal, Sir Jomar. Parang naglalag. Baka sa signal mo, Jomar, kasi okay naman sa iba. So, ano ka muna, hanap ka ng signal. Anyway, so, since meron tayong low risk, merong bad, alam mo yun, sa low risk, parang, oo nga, no, pag conservative ako masyado, maliit yung kikitain. Pag moderate naman, okay naman yung kita, kaso nga lang, hindi pa rin enough. Pag naglagay naman ako sa high risk, ang mangyayari, baka mawala yung pera ko. So, anong gagawin ko? Yan nga po, ang gagawin nyo, magda-diversify po kayo ng pera. Ayan, da-diversify nyo siya. You cannot put all your eggs in one basket. So, you have to know how to diversify. That is why, ito po yung ating nire-recommend from low, moderate, and then high risk. Pwede kayong maglagay sa bangko, pero ang ilalagay nyo po sa bangko is your savings and your emergency funds. Ayan. So, 6 to 12 months ng iyong current salary, ilalagay nyo po yan sa emergency funds. And kaya maganda sa bangko kasi very liquid, very accessible. Kung naglagay kayo sa BDO, di ba? Kahit saang kanto may BDO. So, mawi-withdraw nyo anytime, especially kapag merong emergency. That is why, importante pa rin na meron kayong sineset up na emergency funds at nakalagay po yan sa bangko kung saan very accessible. Okay? So, ngayon, ilalagay yung portion ng money nyo dyan sa emergency funds. Next is, ang gagawin nyo naman is, of course, ipe-prepare nyo yung sarili nyo dun sa mga uncertainties, di ba? Like, you have to prepare yourself for your retirement, for the emergency, sa mga critical illness, yung mga cancer, di ba? Yung mga sakit, mga heart attack, yung mga stroke, di ba? Hindi natin masabi, pabata yung mga nagkakasakit. Ako nga, diabetic na eh. Di ba? Tapos, sa aksidente, hindi natin masabi sa aksidente, di ba? And also, we have to prepare for our, syempre, yung mga possible na ma-confine tayo sa ospital. Another is, you have to let your money work for you, di ba? Hindi pwede na nakastock lang yung pera mo dyan sa bangko. You have to know kung paano mo palalaguin yung pera mo yan, paano siya mag-grow. So, you need to invest on stocks, sa bonds, or mag-start ka ng business, or mag-aralin mo yung pagta-trading, di ba? So, yun yung diversification. Ikakalat mo yung pera mo from low to moderate to high risk para na-spread mo yung risk, tapos nagkaroon ka pa ng higher potential income. Okay? So ngayon, next na pag-uusapan natin, since napag-usapan na natin yung pag-save, napag-usapan na natin yung pag-grow ng money, our next topic would be about cash flow monitoring. Ayan. So, imo-monitor naman natin yung cash flow natin. So, ngayon, I want to have you guys prepare your pen and ball pen and notebook or sa cellphone nyo. Ilagay nyo sa notebook nyo or sa cellphone nyo yung mga tatanungin ko sa inyo, ha? Okay? So, later on, tatanungin ko kayo kung talaga nag-write down kayo. Guys, meron na kayo, ha? Clear yan, ha? So, dito sa ating cash flow, sometimes kasi, ang problem sa atin, hindi natin na ma-manage yung ating cash flow. May pumapasok na pera, okay? Meron kang income sa 15 at saka sa 30. Naka-receive kasi, for example, ng 30,000 nung 15. Pero yung allocation ng pera, hindi mo alam na napupunta pala lahat sa operating activities. Yung iba napupunta pala sa leisure, di ba? Pinang-travel mo yung buong sahod mo, napunta ka ng Boracay, di ba? O kaya hindi mo pala nailalagay sa mga tamang allocation yung iyong pera. Pero ang tama pong allocation ng pera is, sa operating activities mo is dapat 60% lang. Okay? 60% lang po yung dapat ginagastos mo sa lahat ng mga expenses mo sa bahay.
And then, for your leisure activities, yan, ito naman yan, 20%. Ito naman yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, nagpapaligaya, alam mo, yung mga wants and need, ay, yung parang ano mo, yung magpupuno ng pagkatao mo, ganun. So, Hergy, mahilig yan sa fishing, sa mga kalapate. So, yung kanyang leisure activities is nagiging 80%. Charot. So, ngayon, i-check nyo din. Kasi baka yung leisure activities nyo, hindi lang 20% ang napupunta dyan. Diba? Baka nandyan pala lahat ng sahod nyo. So, ngayon, ito yung tignan nyo. Dito sa investing activities, kung sa masahod ka ng 30,000 every quincenas, dapat yung 20% nung 30,000 mo napupunta sa investment. Which is apparently, yun po yung problema sa atin kasi hindi kayo nag-i-invest. Diba? Yun yung problema nyo. Ngayon, bigyan ko kayo. Asa na? May papel at ballpen na ba kayo dyan? May papel at ballpen. Pag wala kayong papel at ballpen dyan, aawayin ko kayo. Ayan. So, if you have prepared your pen and paper, ito, i-list down nyo ha. I-list down nyo. Say for example, sa operating activities nyo, ano yung mga gastusin nyo sa buwan-buwan? Ano yung mga gastusin nyo buwan-buwan? Isulat nyo ngayon. Sulat nyo ngayon ha. Nasusulat na ba kayo? ang hirap nyo makita eh. Hindi ko kayo nag-i-imagine na lang ako kunwari nasusulat kayo ha. Huwag nyo ako niloloko ha. Akala niloloko nyo ako eh. So, kung nagsusulat na kayo, ilagay nyo dyan yung mga operating activities nyo, ha? Yung mga nagtatights ba kayo sa simbahan? Ayan. Yung nag-share ba kayo ng tights sa simbahan? Meron ba kayong binabayaran na rental? Diba? Kung hindi man rental, monthly amortization. Kung nag-loan kayo sa bangko sa bahay nyo. Diba? Meron ba kayong mga utility bills? Nagbabayad ba kayo ng tubig? Yan. Isulat nyo. Water. Sulat nyo dyan. Next, lagay nyo kung nagbabayad kayo ng electricity. Syempre, ng Meralco nyo. Diba? Nagbabayad ba kayo? Internet. Isulat nyo rin dyan. Ha? I-take down nyo kasi meron tayong exam mamaya. Pagbagsak po kayo, lagot kayo sa ilagay nyo rin dyan kung meron kayong mga transportation. Ayan, gumagastos ba kayo ng transpo nyo papunta sa trabaho? Ayan, yung panghatid nyo ba sa anak nyo? Yan, yung gasolina nyo sa sasakyan? O kaya yung amortization nyo sa sasakyan, nakalagay dyan sa operating activities? O kaya nagpapadala ba kayo sa magulang nyo? Yan. Sama nyo yan sa operating activities kung nagpapadala kayo sa magulang nyo. O kaya meron kayong binibigyan na allowance na anak. Ayan. Yung anak nyo, isama nyo na rin siguro yung kupit ng anak nyo. May kupit dun sa libro. Dun sa libro, 500 lang. Ba't ginawang 600? Sama nyo na rin yun. O baka meron kayong mga pets dyan, yung mga alaga nyo dyan. Hindi nyo maisama na meron din pala kayong gastusin. Meron pala kayo dyang 10 aso sa bahay na pinapakain. Mas malakas pa kumain sa inyo. No, mas malakas pa magkanin sa inyo, 'di ba? Ilagay nyo rin 'yon, yung ginagastos nyo sa pets nyo, yung food nila, syempre yung grooming nila, 'di ba? Kailangan lagi silang bagong gupit, 'di ba? Tsaka mabango, 'di ba? Tapos, kung sa mga groceries and food nyo, ilista nyo yan, lista nyo yan. Tapos, ilista nyo rin yung tuition fee, kung nagbabayad kayo ng tuition fee nung nung anak nyo. Ayan. Tapos, ilagay nyo rin dyan kung nagbabayad kayo ng prepaid or postpaid plan. Nagsusulat ba kayo talaga? Baka hindi naman kayo nagsusulat pinagloloko nyo ako Nilista nyo na ba? Can you type 1? If yes, naglalagay kayo? Screenshot ko na lang. O sige, send mo dito yung screenshot mo Kailangan ko ng ebidensya. Ayan. So, nagsusulat naman daw sila. Thank you naman. And then, ayan. So, kung nailista nyo yung i-total nyo, anong total? Anong total ng lahat ng mga gastusin nyo? Total nyo yan, Patingin nga ako kung magkano yung gastusin nyo sa araw-araw. Huwag nyo na isama yung pang-chicks nyo, Tsaka, huwag nyo na isama yung sa chicks nyo, Kasama nyo pa yun, Magkano yung gastusin nyo sa buwan-buwan? Si Rodrigo daw, 1,300 lang? Uy, sana all 1,300 lang yung gastusin. How about the others? Magkano yung gastusin nyo sa buwan-buwan nyo? Ayaw nyo i-share? O hindi kayo Huy, yung laki ng gastusin ni Rodrigo, 75,700.
How about si Armalin? Armalin, si Jomar, si Adolf. Wait po, ayun. Mukhang marami-rami yan, Adolf Mukhang marami-rami kang gastusin dyan. 3 to 4K po. Huy, sana all, Jomar, ganyan lang ang gastusin. No? Lahat na yan. Baka naman hindi ka nagbayad. Dapat the others, malaki na po sa akin yan. Okay. How about the others? Si Armalin. Armalin, hoy. Magkano ang ginagastos mo sa buwan-buwan mo? Hindi ka, yung mga iba dyan, hindi naglilista. So, kung kunwari, itong sa example natin, kung 100,000 ang iyong kinikita, ang allowable operating activity mo is 60,000. So, kung sumasahod ka ng 100K, ayan po, 60,000 per month ang allowable mong i-allot for your operating activities kasi 60% lang po yung allowed. Ayan, si Mark Jason sabi niya 20,000 a month. Okay? So, ngayon naman, let's move forward to your investing activities. Isulat nyo po kung may isusulat kayo Totoo nyo, sabihin nyo kung may isusulat kayo Kung meron po kayong investment every month. Meron ba kayong investment every month? Kayo po ba ay naguhulog na sa insurance, sa HMO, sa mutual fund, sa UITF, sa Pag-ibig MP2, sa stocks, sa real estate? Ayan. So meron na po ba kayong pinag-i-investan? I want to know if you guys are also investing. So you also have to write down. Maglagay kayo ng another column. Ilagay nyo kung meron po kayong mga investment na ginagawa for today's video. Meron po ba kayong mga investment? Ako, nag-i-invest ako both here sa insurance. I'm also investing sa real estate. Kumuha ko ng condominium. And also, I'm investing sa stocks. So, nagko-call financial din ako. Pero more of investment lang. Sa Pag-ibig, I haven't tried Pag-ibig. Pag-ibig lang kay Hershey. So, UITF, yes, I also have this. So, UITF, it's also mutual fund. So, same lang kasi pooled. Ang mutual fund is pooled fund. Ayan. So, HMO, planning ako kumuha ng HMO ngayon. Ayan. So, naghahanap ako actually, nakahanap na pala ako. Kumuha pala ako sa MaxiCare. Kanina lang. Ayan. So, kayo ba? Kayo ba, guys? Anong mga investing activities nyo? Si Adolf, third year college po ako ngayon. Bali, mga 3 to 4K. Okay? How about si Armalin, 10K plus po. Ayun, ang laki pala ng gastusin mo, Armalin. How about, meron ba kayong investment? Can you type 1 if you have investment? And then type 0 if you don't have. Kasi mamaya, walang mag-reply 0. Wala po na, pero 1 to try stocks. Yeah. 0, sad face, si Jomar. How about the others? Forex po and crypto. Ay, very good si Adolf. How about the others po? Ano po mga investment nyo? 0% si Mark Jason. Okay? So, okay lang yan. Okay lang. That is why ngayon nga inaaral natin, di ba, kung paano kayo mag-start dun sa investment. So, ngayon, I want you also to take down note kung ano yung mga leisure activities nyo. Kung magkano yung ginagas nyo sa mga leisure activities nyo. Ito mga leisure, ito naman yung mga bagay na nagpapasaya sa atin, nagpapatibok ng puso natin. Alam mo yung parang, yung puso mo, lumulundag-lundag kapag nabibili ito, kabibili ko lang itong dress ko, tapos excited na ako isuot kasi lumulundag yung puso ko. Pag mayroon akong bagong damit, diba? So, kayo ba? Anong nyo? Ilista nyo yan kung sa Shopee nyo, magkano nagagastos nyo buwan-buwan sa Shopee, kung nakakagastos kayo ng 100,000 sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok Shop, magkano? Isulat nyo Isulat nyo kung magkano yung nagagastos nyo sa Netflix. Kung naka-subscribe kayo sa Netflix, sa Spotify, sa Viu, sa mga nanonood dyan ng Netflix, ayan, di ba, meron kayong subscription dyan, unless lang kayo, nakikihiram ng password tsaka ng Netflix ng friend nyo. Ilista nyo rin po kung yung mga gimmick nyo, yung labas-labas nyo. Kung sa isang buwan, lumalabas kayo daily, kung lumalabas kayo sa isang buwan, weekly, magkano yung ginagas nyo sa mga gimmick nyo? Alam mo yung labas-labas nyo with friends, yung date nyo, kunwari, nakikipag-date ka, tapos hindi nagbabayad yung ka-date mo, ikaw lang gumagastos.
isulat mo rin dyan. Ilagay mo rin dyan. Ilagay mo yan yung sa socialization mo yan. Yan yung ginagas mo buwan-buwan. Kung ano ka, date ka sa Tinder, ganyan, tapos nag-Tinder ka, nag-meet kayo, ikaw rin nagbayad nung ano nyo. Ilagay mo rin dyan. Lahat ng ginagastos mo, yan po yung mga leisure activities. And also, ilagay mo rin dyan yung travel. Kung magkano ba ginagastos mo pag nagta-travel ka. Say, for example, nag-Boracay ka this month, tapos feel mo mag-El Nido next month, tapos feel mo mag-Siargao next month kasi feel mo mag-travel, ilagay mo rin dyan. So, nasulat nyo na ba? I want to know kung magkano yung inyong leisure activities. I-type down nyo nga, na-compute nyo na ba kung magkano yung leisure activities nyo? Ano na, gising-gising. Magkano ang inyong leisure activities? May I know kung magkano na po yung inyong ginastos sa inyong... Kasama din po ba yung book sa leisure? Yes! Sama mo yan. Sama mo yung book sa leisure mo. I-add mo yan, Adolf. Bale mga 1K po kay Adolf. Okay. How about it? Last month, 5K, buying gadgets and weekly date. Hoy, sana all may ka-date weekly. Sana all, Mark Jason. How about the others? Magkano ang ginagas niyo for your leisure activities? Si Armaline 3.5 po mahigit. Ano yan? Mga binipang Shopee ba yan? Tsaka TikTok shop? Mga nabubudol. Ayan. So, parehas tayo. Lagi din tayo nabubudol. So, okay lang yan, guys. I want you to know na okay lang. Okay lang. Okay lang na binibili nyo, nagagawa nyo yung mga bagay na gusto nyo at nagpapasaya sa inyo. Kasi, meron naman po tayong allocation dyan na 20% for our leisure activities. So if you are not using your money for leisure activities at 20%, then go, gastusan nyo yung leisure activities nyo kasi that's what will make you happy, fulfilled, 'di ba? Syempre, nagpapakapagod ba tayo ng hindi natin nagagamit yung pera na 'di ba pinaghihirapan natin. Of course, you can use your leisure your 20% to your leisure activities, but of course, kung sobra sa 20%, yun na yung medyo na kayo maghinay-hinay na kayo kasi dapat 20% lang po ang ina-allocate nyo for your leisure activities, 20% for your investing activities, and then 60% for your monthly activities. Kung susundin nyo po itong ating cash flow na to, itong cash flow monitoring na to, I'm pretty sure magiging financially free kayo. Kasi mababawasan yung stress nyo eh. The mere fact na kaya nyong i-manage yung pera nyo at nasusunod nyo itong allocation na 60-20-20, 60-20-20, then you will have financial freedom regardless of the amount of your income. I'm telling you, kahit maliit yung kinikita mo, kahit 20,000 yung kinikita mo, kahit 30,000, 100,000, 200,000, 1 million. As long as nafa-follow mo tong ating 60-20-20 rule, then you're gonna have your financial freedom. Are we clear? Can you type CC kung clear na clear? Ayan, clear na clear naman. So, thank you for confirming. So, ngayon, our next topic would be about protecting your money. Kasi alam na natin kung paano mag-save. Alam na natin kung paano i-grow yung money natin. Kasi inaral na natin, di ba, yung mga iba't ibang investment. Alam na natin kung paano i-monitor yung ating cash flow, which is yung 60-20-20. Now, what we need to know is to protect our money. Bakit ba natin? Ano ba nangyayari? Bakit hindi natin napaprotektahan yung pera natin? Ito yung mga reason, guys. Because there are times na hindi natin namamalayan, baka paglabas natin, di ba, sobrang daming mga bagay na hindi natin inaakalang mangyayari. Which is magkaroon ng aksidente. Na aksidente isa sa pamilya mo, di ba? Or may nangyari sa kapatid. Huwag naman sana, knock on wood to, knock on wood. May nangyaring hindi maganda sa pamilya natin or even sa'yo mismo na aksidente ka. Ito yung mga bagay na possible ma-wipe out yung iyong savings. Nag-ipon ka na eh. Nag-invest ka na eh. Di ba? Nag-grow ka na ng money mo eh. Kaso nga lang hindi ka naging prepared sa mga bagay na to. Ayan, na-aksidente, di ba? I-wipe out yung pera mo dyan sa sobrang mahal ng gastusin sa ospital. Critical illness, ito yung mga bagay rin na hindi natin napaghahandaan. What if na-diagnose ka ng sakit? Wag naman po sana. Na-diagnose ka ng cancer. Di ba? Wipe out yung pinag-ipunan mo dyan. Kung na OFW ka, nag-ipon ka sa ibang bansa ng, nag-stay ka sa ibang bansa for 10 years, 15 years, pero nagkasakit ka,
Wipe out. Wipe out yung pera mo. Paano kung hindi ikaw yung nagkasakit? Paano kung family mo? Paano kung magulang mo, 'di ba? Tapos hindi ka financially prepared. Saan ka kukuha ng pampagamot nila? Anong mangyayari? Mag-e-end up na? Anong mangyayari? Wala. Mag-e-end up, iiwan ka na nila kasi hindi mo sila kayang paggamot eh. 'Di ba ang sakit nun? 'Di ba? Eh paano kung ayan, sa sobrang desperate mo, umasa ka na dun sa mga fly-by-night companies, yung mga scammer. 'Di ba? Sa sobrang desperado mo. Kasi nga, hindi ka financially prepared eh. Hindi ka financially literate, nag-invest ka sa mga scammer. Wipe out din yung inipon mo. Wipe out yung pera mo. Or what if mategi ka? Akala mo ba yung pinag-ipunan mo makukuha ng pamilya mo yan? Akala mo ba mawi-withdraw ng pamilya mo yung pera mo? Akala mo yung real estate na inipon mo makukuha ng pamilya mo? Hindi, they have to pay, 'di ba? They have to pay estate tax. O, 'di ba? Sometimes hindi natin alam yan eh. Ipon tayo ng ipon, pundar tayo ng pundar. Hindi naman pala mapupunta sa pamilya natin lahat ng pinagpupundar natin kasi we don't know na meron palang estate tax. Estate tax is 6% po yan. 6% na sinisingil ng gobyerno sa lahat ng mga asset na meron tayo pag tayo ay nategi. So ngayon, say for example, meron kang 1 million sa bank account mo, hindi po yan makukuha ng pamilya mo unless mabayaran po yung estate tax na 6%. Even the properties, hindi po yan matatransfer sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, or yan, sa asawa mo naman, conjugal yan. Pero dun sa mga anak mo or sa magulang mo, hindi yan matatransfer sa kanila. They have to pay the estate tax of 6%. That is why, ito po yung mga bagay na posibleng ika-wipe out ng mga perang pinaghirapan natin dahil hindi tayo financially prepared. That is why I'm asking you guys to protect your money, to protect yourself from these uncertainties. Diba? Isa po to sa parte ng financial management. It's not just about savings, it's not just about growing your money, it's not just about monitoring of cash flow, but also protecting yourself. Okay? So you need to know kung paano nyo mapoprotektahan at of course mapapalago. So did you know na meron of course mga companies na nag-a-assist sa atin when it comes to protecting and growing our money. So naprotektahan mo na yung sarili mo from the uncertainties at the same time, ayan, nag-grow pa yung inyong money. That is why meron pong, ayan, which is yung i-introduce namin sa inyo later on na company na sobrang established. So, if investing activities nyo is say for example nasa 20,000, di ba nag-compute tayo kanina ng investing activity nyo which is sa cash flow management. So ngayon dito sa ating i-introduce later on is 25% lang yung mapupunta of course sa protection nyo. Pero you will be protected for a certain or an exponential amount ng of course, sa mga uncertainties, yung mga possible na mangyari sa inyo, like kunwari magkasakit kayo, may magkasakit sa pamilya nyo, magkaroon ng accident, or maging disabled kayo, yung mga posibilidad na mangyari, for only 5,000, you will get protected if yung investing activities na nasa 20,000 ha. And then, portion of your money will go to the, ayan, sa growing of money, which is yung 15,000 per month. So, yan, ito naman po is managed by experts. And magkakaroon po ng potential income. Ayan. So, this will be discussed by Sir Michael later on. And i-dig in pa po natin yung tungkol doon. So, are you guys ready? So, meron na ba ditong ready? Ano yung chat box ko? Can you type ready if you are already ready? Type ready if you are already ready na maging financially free. Yan, ready na si Jomar, ready na si Armalene. How about yung iba? Hindi ba kayo ready? How about the others? Are you guys ready? Can you type ready if you are already ready to know this? Ayan, ready na rin si Adolf Divina. Yung iba, si Mark Jason, o si Rodrigo, asan na? Can you type ready if yes? You are already, ayan, ready. Ayan, thank you for confirming na you are already. Pero right now, I'd like to introduce Sir Michael, my unit manager, to discuss and dig more about itong mga sinasabi ko sa inyo about sa growing and protecting your money. Ayan.
Hi, Sir Michael. Ay, wala kang sounds. Ayan. So, good evening, everyone. Clear naman ako, Miss Lady. Medyo mahina. Hina. Okay, try natin lumapit ng Okay konti. na. Okay na, okay na. Ayan, okay na. Sige, sige. Ayan. So, by the way, my name is Michael De Vera. I'm the unit manager of Lady. And today, I'm gonna share to you about life insurance. So, I know some of you are here because of Miss Lady para mapanood siya. Pero, pagtiisan niyo muna ka for a little time para i-discuss sa inyo yung about life insurance, di ba? So, it is also very important before you add more to your expenses, kailangan i-check mo muna if meron ka nung tinatawag na capacity to pay, di ba? So that is why kanina in-explain ni Miss Lady yung income money management and yung self-assessment if kaya mo na ba pumunta dun sa level 2 para kumuha ng insurance, di ba? And of course, di ba, pagka ikaw kumikita na, you become more of a valuable person kasi nga, ang nangyayari, nagko-contribute ka na in terms of generating income, di ba? Anyone generating income, specifically kung ikaw ay breadwinner ng pamilya, you have to protect yourself with insurance or yung tinatawag na income replacement fund. So just imagine, for example, let's say for example, ako na lang, ang dependency sa akin ng family ko is 10 out of 10, di ba? Because I'm the income provider of the family. If ako po nawala, can my wife or kids do what I'm doing and earn the same money that I'm earning? Definitely not, di ba? Kaya kailangan ko protektahan yung family ko with a specific amount of money in case something's happened to me. So they will inherit that amount that will be able to help them to get started so they don't have to worry about the money na alam ko na kahit wala na ako, nare-receive pa na rin nila yung income ko because of the life insurance. Ayan. So that is why we call it income replacement fund. Ayan. Sige. Next slide time is Lady. Ayan. So these are the product that we can offer to you. First, there is a life insurance. So it can give you income protection and health protection. Second, the second one is variable life insurance. So it can also give you income protection with investment na pwede nyo magamit for educational fund, for retirement fund, for business fund. And the third one is a mutual fund. Kapag ka mutual fund naman, tulad ng sabi ni Miss Lady kanina, that is a pure investment na pwede nyo magamit sa mga house fund, sa travel fund, educational fund, retirement fund, or business fund. Now, if you want to have both life insurance and mutual fund, then you choose the variable life insurance or yung tinatawag namin na VUL. Ayan. So next slide tayo. Ano ba yung VUL na tinatawag natin? Ayan. VUL is an insurance product with investment component. So basically, insurance product pa din siya na nakalink lang sa investment fund chosen by the client. So it can provide you insurance protection and opportunity to grow savings over time. It means hindi ka lang magbe-benefit sa product na to kapag ka namatay ka lang. Because kahit habang buhay ka, pwede mo magamit yung VUL mo sa mga personal life goals mo. Let's say for example, meron kang anak, pwede mo magamit for educational fund or if you want to put that in gamit for the fund, house fund. And of course, din siya magamit for it. Ayan. So, clear naman ako. Tama ba? Medyo nagcha-choppy. Medyo nagchachapi lang. Sige. Ayan. So, continue natin. Ayan. So, if you want to invest, ayan, pero wala kang idea kung paano mag-invest at gusto mo at the same time, meron kang income protection, VUL is the perfect product for you. Ayan. Sige, next slide tayo. Ayan. Here, para mas clear, I will share to you a sample product that we have. Nagpuputol pa rin ba ako, Miss Lady? Okay, okay naman na. Ayan, sige. Sa ano natin, sa live natin sa Facebook. Yes, clear naman. Okay, sige. So para mas clear, ayun nga, I will share to you a sample product that we have. This is a VUL product we called Sun Maxilling Prime. So ang maganda sa product na to, you will pay only 10 years but you are covered up to 88 years old. Aside from that, yung guaranteed death benefit na binibigay ng product na to is 200% of the face amount. Ibig sabihin, nadodoble yung coverage mo on this product.
di ba? So by the way, yung premium natin, iba-iba yan. Depende yan sa age, sa gender, and kung smoker ka or non-smoker. So here example, for example, ito siya, 30 years old na male, non-smoker. Yung face amount natin dito is 500,000. Pero yung binibigay na guaranteed death benefit for this is 200% of the face amount. So that's equivalent to 1 million. Kumbaga, coverage siya ng 1 million until age 88. Ayan. So maganda sa product na to, 10 years mo lang siya babayaran pero covered ka ng 1 million up to 88 years old. And aside from that, there's additional benefits. So yung mga additional benefits natin, number 1 is total disability benefit. This is a waiver of premium na just in case ma-disabled yung client natin and hindi pa niya tapos bayaran yung 10 years, ma-waive na yung premium. Kumbaga si client na yung magtutuloy ng payment. And there's also additional benefit na accidental death benefit amounting to 500,000. Meaning, if ang naging cause of death ng client natin is accident, bukod dun sa 1 million na marireceive ng family or ng beneficiary, there is additional 500,000 pa. So that's total of 1.5 million na. Pero ang premium for this one, ayan, for 30-year-old male, 28,800 per year lang. So ito lang yung babayaran niya per year. It's only 28,800 per year. Or kung i-divide natin siya into 12 months, it's only 2,400 per month. Ayan, so 2,400 per month lang siya. Tapos kung matapos mo man siyang bayaran ng 10 years, let's say 28,800 times 10. So nasa 288,000 siya. Yung 288,000 na yon, ang equivalent value naman na nun for this insurance is 1 million. Kumbaga guaranteed na kasi yung 1 million na mapupunta sa beneficiary or sa family mo. Ayan. Sige, next slide, Miss Lady. Ayan. So how does the VUL works in terms of payment? So just a reminder lang po, ang VUL is a form of long-term investment. So don't expect na, for example, nagbayad ka ngayon, bukas kikita na agad, di ba? So every time na magbabayad kayo, nahahati siya sa insurance charge and sa investment. Ayan. So on the first 2 years of your policy, hindi mo pa mararamdaman yung investment mo. Kasi more on insurance charges pa na pupunta yung binabayad natin. Imagine you are paying 2,400 per month but you are covered with 1 million pesos pag may nangyari sa inyo, di ba? And then, on the 3rd and 4th year, medyo bababa na yung insurance charges. And as you keep on paying on the premiums every now and then, until you finish the 10 years, diyan mo makikita na lumalaki na yung investment mo, di ba? Kasi lumiliit naman yung insurance charges every year. Now, that is why if you have excess money then, pwede ka mag-top up para madagdagan naman yung investment mo. Okay? So, next slide. Ayan. So, ano ba yung nasa investment natin dito sa life insurance? So, sa life insurance, kapag ka sa VUL, sa mutual fund din natin siya ini-invest. Diba? Ano ba yung mutual fund? Let's say, for example, ako nag-i-invest ako kay Sun Life. Si Lady nag-i-invest siya kay Sun Life. Napupunta yung investment namin into a common fund na tinatawag na mutual fund. Diba? The good thing about this is may mga professional na nagmamanage or may mga fund managers na nag-aasikaso ng investment natin, di ba? Pero ikaw pa din yung mamimili kung saan mo gusto ilagay yung investment component mo. Kasi sabi nga ni Miss Lady kanina, kung medyo low risk taker ka, pwede mong piliin yung bond fund sa mutual fund. Pero kung gusto mo naman ng malaking possible return in the future, pwede ka mag-invest sa equity fund or index fund. Wherein yung mutual fund mo, ini-invest sa mga big company like mga SM, Ayala, BDO, BPI, Jollibee, Meralco. So para kang nagiging shareholders ng mga company na to, na kapag kumita yung company na to, kikita rin yung investment mo. Di ba? So here, ipapakita namin sa next slide kung magkano yung possible return dun sa BUL product na present natin kanina. Ayan. So benefit na pinapakita namin is just in case nag-return siya ng 4%, ng 8%, or ng 10%. Ayan. So dun sa premium paid, makikita nyo, yan yung binabayad nyo every year. Diba? 28,800 per year for 10 years. Ayan. So from 31 years old up to 40 years old. Pero pagdating niya ng 41 years old, syempre, ayun nga, tapos na niya bayaran yung insurance, covered na siya ng 1 million. And if kumita man yung investment niya ng 10%, meron siyang
fund value or pwede niya ma-withdraw yung 384,000. Di ba? So just imagine kung babalikan natin, magkano yung nilabas natin na amount of money for 10 years? It's only 288,000. Pero kung kumita yung investment natin at 10% return, meron kang pwedeng i-withdraw na 384,000. Ayan. So aside pa doon, yung meron kang 1 million guarantee cover. Medyo choppy. Ayan. And then of course, kung hindi mo pa Medyo choppy yung ayan, line. so ulitin natin. So, 'di ba, for example, ang binayad natin for 10 years is 288,000. Pero after 10 years at the age of 41, kung 10% return man yung naging return ng investment mo sa mutual fund, meron ka ng 384,000. 'Di ba? So, ang nilabas mo lang naman for 10 years is only 288,000. And then aside pa doon, meron kang 1 million life insurance coverage hanggang sa pagtanda. 'Di ba? And then kung hindi mo pa kailangan yung pera and gagamitin mo siya for retirement, let's say after 30 years, so after 30 years, 60 years old na yung client, at 10% return, meron siyang 2.2 million na retirement fund. So pwede niya magamit yun pang retirement niya, 'di ba? So ang ginawa lang naman niya is parang nag-ipon siya or nag-save siya ng 2,400 per month. Nagkaroon siya ng 1 million insurance coverage. Tapos pagka-retire pa niya, meron siyang nasa 2.2 million just in case nag-return siya ng 10%. Ayan. So clear naman po. Nasundan niyo po ba 'yon? Yung sa policy fund value natin. Ayan. Type C. And then kung Clear. ayan. And then yung sa death benefit naman natin, kung mapapansin nyo, yung sa other side, dyan yung makikita na on the first year pa lang, if may nangyari sa inyo, makikita nyo na agad na merong 1 million dyan. Kasi yun nga, guaranteed na yung 1 million na death benefit. Aside pa doon, kung hindi nyo na-withdraw yung fund value or investment nyo, yung beneficiary or yung family nyo din, yung makaka-receive nung investment ninyo. Ayan. So kumbaga walang ititira si Sun Life. Lahat ibibigay niya dun sa beneficiary and sa family ninyo. Ayun. So next slide. Ayan. So ito sample premium naman natin for the next slide. Ayan. So ito naman sample premium natin for the age 30, 35, 40, 45, and 50. So makikita nyo yung sample natin kanina is 500 yung face amount. Pero di ba nga 1 million yung coverage noon. Nasa 28,000 siya per year. Pero for 35 years old, ayan siya, nasa 31,000 na siya. 40 years old, nasa 36,000. And as you grow old, syempre, mas nagmamahal yung premium. And then syempre, if you are younger than 30 years old, mas magiging mura pa yung premium mo compared. Diba? And also, hindi naman habang buhay tayo pwede magpa-insure kasi merong mga ibang tao na gusto magkaroon ng insurance pero hindi na natin antayin na magkaroon tayo ng health problem. Please. Next slide. Medyo nagiging choppy. Ako lang ba yung sa akin lang ba choppy or sa iba? Clear po ba sa iba, guys? Clear po ba yung line sa inyo? Can you type CC kung clear po yung line ni Sir Michael? Voice ko. Ayan, crystal clear naman daw sa iba. Ayan. So, yung next slide naman natin, here makikita natin yung difference kapag ka nag-invest ka at the early age. Ayan. So, meron tayong 25 years old, meron tayong 30 years old, and meron tayong 40 years old. So, lahat sila nag-invest ng 24,000 every year for 10 years. So, kung mapapansin nyo, si 25 years old, maga siya nagsimula. Kapag ka at the age of retirement, meron siyang 1.9 million, di ba? So, kapag ka sa 30 years old naman, yung retirement benefit na pwede niya makuha is nasa 1.3 million. And kapag ka yung 40 years old naman, ganun din, nag-i-invest din ng 24,000 yearly for 10 years. Ay nga, so medyo short time na lang yung investment time niya. So nasa 540,000 na lang yung return nung investment niya. That's why makikita nyo,
na mas okay talaga kung mag-i-invest ka as early as today. Ayan. So, let's go to the next slide. Ayan. So, aside from life insurance, we also need to prepare health insurance. So, do you know someone, let's say, kamag-anak or parents, lolo or lola na namatay because of cancer, stroke, or heart attack, di ba? So, anyway, bakit ko ba siya natanong? Sa Pilipinas, yung top 3 cause of death ng critical illness is number 1, heart attack, number 2, stroke, and number 3, cancer. Bakit kaya sila mas madaling namamatay or natutuluyan? Kasi number 1, walang pera, 'di ba? Yung tipong nagka-cancer ka dahil wala kang pera or hindi mo siya napaghandaan, wala kang mapagamot, mas madaling natutuluyan, 'di ba? So bakit ba importante pinaghahandaan natin 'to? Tulad ng sabi ni Miss Lady kanina, once tamaan tayo ng at least one major critical illness, kahit isa lang, it will wipe out everything that we have. So pwedeng maubos lahat ng napundar or pinaghirapan natin. Now, as you can see here on the screen, yung average cost ng triple cardiac bypass surgery is 900,000. Now, if wala kang ganyang amount of money at tinamaan ka ng critical illness, ano yung pwede mangyari sa'yo? Number 1, mauubos ang savings or mabebenta yung mga assets na meron ka. Number 2, pwedeng mangungutang or lalapit sa charity, di ba? So unfortunately, based on the statistic here on the screen, sa bawat isang daang Pilipino nagkakasakit, 95% doon ang nag-ubos ng savings. Di ba? Na-sacrifice nila yung savings nila. And the worst thing about it, doon sa 95% na yon, 53% pa ang tumawid sa pangungutang. Di ba? At ang pinaka-worst pa doon sa 53% na yon, 20% ang namatay. Kumbaga, ano yung iniwan nila sa pamilya nila? Yung utang, di ba? Would you be happy if ganun yung nangyari sa inyo? Siyempre, hindi. That is why, very important na paghandaan din natin yung mga ganitong bagay. Now, if you get sick and you are insured, they will pay for it. Ayan. So, we have a next sample proposal for our next slide. Ayan. So, same to. Kumbaga, same coverage to nung in-explain ko kanina na 1 million yung insurance, yung guaranteed death benefit, and merong accidental death benefit na 500,000. Pero since yung BUL product natin, pwede din natin siya lagyan ng health insurance. Kumbaga, very flexible yung mga VUL product natin. Pwede natin sila i-customize based dun sa purpose o sa needs na kailangan mo. Like for example, on this proposal naman, nilagyan natin sila ng health insurance. Number 1 is yung critical illness benefit amounting to 500,000, and then yung hospital income benefit na 1,000 per day. Ayan. Pero kung mapapansin niyo yung premium, medyo tumaas din siya compared dun sa kanina. So yung kanina na premium natin nasa 28,000 lang, but this time nasa 32,000 naman siya because of the additional health insurance benefit. Now explain ko ano yung benefit ng dalawa na yan. Yung critical illness benefit and yung hospital income benefit sa next slide natin. Ayan. Ayan. So yung critical illness benefit natin, let's say for example, meron kang 500,000 na critical illness benefit. And then we have this 36 major critical illness na ma-diagnose, na if ever ma-diagnose ka any of these, let's say sinabi ng doktor, you are diagnosed with acute heart attack, invasive cancer, stroke, coma, or yung mga surgery natin, bypass surgery, major organ transplant, any of these 36 major critical illness na kapag ka na-diagnose ka, pwede mo nang maklaim kung magkano yung face amount na meron ka for critical illness benefit. Ayan. But for this one, nag-occur siya after 90 days of the approval of the policy. And then yung coverage naman nito is until age 70. Diba yung life insurance natin kanina is until age 88, but for the critical illness benefit naman, it's until age 70. Ayan. And then the next one is the hospital income benefit. The next slide. Ayan, yung hospital income benefit na naman natin, that's a 1,000 per day na hospital income benefit. So yung minimum confinement natin para makapag-claim tayo ng hospital income benefit is 3 days. So dapat yung minimum confinement is 3 days para ma-claim natin yung 1,000 per day na hospital income benefit. Now, if ang naging cause of confinement mo naman is sa ICU or yung mga dreaded disease na naka-list down dito, yung 11 dreaded disease na yan, ang ginagawa naman ng product na to,
dino-double nila, tina-times 2 nila yung hospital income benefit mo. So magiging 2,000 per day na siya. Plus, pwede mo itong ma-claim up to 1,000 days. So ganun kadami mo pwede ma-claim yung hospital income benefit until age 60 naman. Ayan. So, yun yung hospital and critical illness benefit natin for this policy. So, pwede ka magpa-add if you want to have this health insurance protection, pwede mo rin ipa-add to sa VUL mo. Okay? So, next slide. Ayan. So, makikita nyo naman, when it comes to investment, ganun din. Since medyo mas malaki yung binabayad mo for this policy, mas malaki rin yung magiging investment mo, syempre. Ayan. So, aside from that, kapag ka meron kang health insurance, kung mapapansin mo, after 10 years, meron pa ring binabayaran. 'Di ba? Yung kanina natin na 28,800, 10 years lang talaga siya binayaran kasi life insurance lang siya. Pero since nagdagdag tayo ng health insurance for critical illness benefit and for hospital income benefit, meron pa rin babayaran after 10 years. Ayan. Pero maliit na lang. Ayan. So mapapansin niyo dun sa premium paid, yung premium paid natin na 32,000 on the first 10 years, pero after that, 5,000 na lang. And then after 5 years, medyo tumaas lang siya. Tataas siya ng nasa 7,000 is because habang tumatanda tayo, mas nagiging risky na tayo sa sakit. So, kumbaga, if you have this additional benefit, kailangan mo rin siyang bayaran if hanggang anong age ka covered ng benefit na yon. Ayan. Pero yun nga, if you don't want to pay for this na, kumbaga, if you have, after 10 years, ayaw mo na magbayad, pwede naman yon. Kumbaga, ang gagawin na lang ng product natin, since meron kang investment, pwedeng doon na lang niya kukunin yung pambayad mo. Ayan. So, habang di mo pa wini-withdraw yung investment mo, pwedeng doon na lang niya binabawas muna. Ayan. So, next slide. And then lastly, ayan, so why we should take retirement seriously? So unfortunately, di ba, ito yung pinaka hindi tayo handang mga Pilipino. It's also one of our advocacy as financial advisor na ma-prevent to. Why? Would you believe that only 2% of the Filipinos are enjoying their retirement, di ba? Only 2%. According to its Times finding, out of 100 retirees, only 2% are financially independent. Nasaan yung 98%, di ba? Now, yung 45% of them is nakadepende pa din sa relatives or sa family nila. So, yun yung tinatawag nating sandwich generation. Di ba? Pag-aaralin mo yung anak mo and then pagkatapos niya mag-aral, sila naman yung bubuhayin. Which is most of the time, nagkakaroon na rin ng kanya-kanyang pamilya or obligation. Kaya nahihirapan din silang tulungan yung parents nila kasi meron na rin silang sariling pamilya. Di ba? And then yung 30% of them naman nag-rely on charity. So sila yung mga napakatagal na panahon nagtrabaho and then later on, umasa sa pension. But the bad news is, we have the worst pension plan across the world. So yung average monthly pension in the Philippines is only 8,000 pesos per month. Diba? Is it enough for our daily living? Kumbaga sa pagkain pa lang natin, kulang na 'yon, 'di ba? Or magiging masaya ka ba mag-retire ng 8,000 pesos per month lang yung makukuha mo? Now, yung 22% naman still continue working. Kumbaga hindi na sila nakapag-retire. Nakapag-retire, they just work for their whole life. Now, if ever na yung retirement mo ay hindi mo napaghandaan, kasama ka ba dun sa 45% na nakadepende pa din sa pamilya or sa anak? Or dun sa 30% na magre-rely sa charity? Nakasama ka. Now, if you have this VUL product, retirement. First, then you need to get your VUL policy today. And so, by the way, sige, habang yan, lady,
So, dapat si Miss Lady. Ako?